ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Meron pong classic na paraan or common na paraan ng paghuli ng unggoy sa Africa. Ang isang mangangaso, bago siya makahuli ng isang unggoy, ay gumagawa ng isang butas sa isang kahoy. Yung butas ay kasyang-kasya lang yung kamay ng unggoy. Pagkatapos niya makagawa ng butas ay nilalagyan niya ng kung anong pagkain doon sa loob na pwedeng o kinakain usually ng isang unggoy. Pag nakita ito at naamoy ng unggoy, lalapit siya sa butas sa kahoy. Ipapasok ang kanyang kamay at hahawakan ang pagkain. Ngunit hindi na niya nakukuhang ilabas ang kanyang kamay. Habang hawak-hawak niya ang pagkain, hindi magkakasya ang kanyang kamay na kunin ito palabas. Ang nakakatawa dahil kahit nakikita ng unggoy ang mangangaso na lalapit na sa kanya para siya ay hulihin, hindi niya binibitawan ang pagkain. Hinahawakan pa rin niya ito hanggang sa siya ay mahuli. Sa Ebanghelyong binasa ngayon, narinig natin ang kwento tungkol sa isang mayamang lalaki. Lumapit siya kay Jesus. Nagtanong siya kung papaano niya makukuha at makakamtan ang buhay na walang hanggan. Paano niya makakamtan ang kaharian ng Diyos. Ang mayamang lalaki, hindi siya handa sa sagot ni Jesus. Naging handa siya nung sinabi ni Jesus sa kanya, "Sinunod mo ba yung mga utos ni Moises? Huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay." At tumugon ang lalaki na ginawa niya ito simula nung bata pa siya. Pero yung pangalawang sinabi ni Jesus, hindi siya naging handa kung ano ang kanyang isasagot. Naging malungkot siya. Malungkot siyang umalis sa harapan ni Jesus dahil hindi niya kayang ibigay ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang kayamanan sa mga mahihirap. Siguro maiintindihan natin ang lalaki na baka siguro pinaghirapan niya ang kanyang kayamanan. Sarili niyang dugo at pawis ang ginamit niya para makuha, maipundar ang kanyang mga kayamanan, ang kanyang mga ari-arian. Siguro nakuha niya ito sa isang marangal na paraan. Ngunit naging malungkot siya dahil yon ang hinihingi sa kanya ni Jesus. Hindi niya kayang iwanan at ibigay ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga kayamanan sa ibang mga tao. Hindi sinabi ni Jesus na masama ang kanyang mga kayamanan. Hindi rin sinabi ni Jesus na masama ang kanyang pagiging mayaman. Hindi lamang niya naintindihan o naintindihan niya ang sinabi ni Jesus at hindi niya kayang ibigay ang hinihingi ni Jesus. Masyado siyang nakakabit ang kanyang sarili sa kanyang mga kayamanan. Hindi niya kayang ipamahagi ito dahil siguro naman ito ay kanyang pinaghirapan. Siguro kung ating iintindihin ang kagustuhan ng lalaki, siguro sinabi niya nais niyang sabihin sa Diyos na, "Panginoon, gusto kong makamtan ang kaharian ng langit. Pero wag naman sanang dumating yung punto na iiwanan ko ang lahat, lalong-lalo na ang aking ari-arian sa pagsunod sa iyo." Marahil yun ang kanyang gustong sabihin kay Jesus. Very genuine ang kanyang paglapit kay Jesus. Hindi siya nagmamayabang. Nararamdaman niya sa kanyang sarili, meron pang kulang sa likod ng kanyang religious compliance, sa likod ng kanyang kayamanan, may kulang pa rin sa kanyang sarili.
Yun ay ang maabot ang kaharian ng langit. Ngunit, hindi niya kayang gawin ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang sarili. Sinisira ng material na mga bagay minsan, kundi man kadalasan, ang kahulugan nito kung bakit ito ay ginawa at ibinigay ng Diyos sa atin. Sinisira natin ang kahulugan ng mga material na mga bagay dito sa mundo. Masyado nating ina-attach ang ating sarili sa mga bagay na ayaw natin itong bitawan, na parang nakasalalay ang lahat ng ating kaligtasan sa mga bagay na ito, na hindi naman yon ang dahilan kung bakit ginawa at binigay ng Diyos ang kayamanan, ang mga material na mga bagay dito sa mundo. Ano ba ang dahilan ng Diyos? Ano ba ang dahilan ng Diyos? Bakit hinayaan niya ang tao na magkaroon, mag-angkin ng material na mga bagay, ng mga yaman sa kaniyang buhay? Makapagpundar ng mga bahay, magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng maayos sa trabaho. Bakit ba ibinigay ito ng Diyos? Ano ang dahilan ng Diyos? Ang ultimate na purpose ng Diyos ay ang lahat ng mga bagay dito sa mundo, material na mga bagay dito sa mundo, ay gagamitin sana natin. Gagamitin natin para maabot ang kaharian ng langit. Ang material na mga bagay, ang ating mga kayamanan, ang magbibigay daan sa atin para mapalapit sa Diyos. Hindi para harangan o ilayo tayo sa Diyos. Napakaganda ng sinabi ni San Ignacio. Sabi ni San Ignacio, God created all the other things on the face of the earth to fulfill His purpose. From this it follows that we are to use the things of this world only to the extent that they help us to this end. And we ought to rid ourselves of the things of this world to the extent that they get in the way of this end. Nakasalalay sa kaniyang kayamanan. Yun po ang naging problema ng lalaking mayaman sa Ebanghelyong binasa. Sa kaniyang mga kayamanan, sa kaniyang mga ari-arian, umiikot ang kaniyang buhay. Kaya nga mahirap para sa kanya na ito ay bitawan. Mahirap para sa kanya na ito ay ibigay sa ibang mga tao na hindi naman naghirap, na hindi naman niya kasama para makuha ang mga bagay na yon. Kung ating maaalala sa Mateo chapter 6 verse 33, sabi ni Jesus, hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Hindi sinabi ni Jesus, hanapin lang ang kaharian ng Diyos. Hindi niya sinabi ang ganon. Dahil naiintindihan ng Diyos, tayong mga tao, kailangan nating magtrabaho, kailangan natin ng pera, kailangan natin ng mga material na mga bagay para maging maayos ang ating buhay dito sa mundo. Ang sabi ni Jesus, hanapin muna ang kaniyang kaharian. Hanapin muna ang kaniyang kaharian, at ang ibang bagay ay susunod na ibibigay sa iyo. Mga kapatid, ito po ang magandang paalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Una, huwag sanang umikot ang ating sarili sa kung anong meron tayo ngayon. Huwag sana ito ang maging sentro ng ating buhay. Huwag sanang ma-attach ang ating sarili sa ating trabaho, sa ating mga ari-arian, dahil yun po ang nagpapahirap sa atin para ito ay ibahagi sa iba.
Kung meron tayong mga material na mga bagay, pero detached tayo, detached ang ating sarili sa mga ito, nagiging madali para sa atin na ibahagi at ibigay ito. Dahil ang ating tinitingnan, hindi ang material na bagay, kundi ang Diyos na nagbigay sa atin ng biyaya. At ang pangalawang paalala sa atin, unahin nating hanapin, unahin natin ang kaharian ng Diyos. Unahin natin ang Diyos. At ang lahat ng ating kailangan sa ating buhay ay susunod na Kanyang ibibigay.